ipamahagi ng pamahalaan na ang mga nasabat na smuggled na bigas. Para sa detalye live na magbabalita mula sa Zamboanga City, si Rainiel Pawid. Rainiel, saan galing itong mga nasabat na bigas? Gaano karami? At hindi ba ang unang plano ay ibenta nga ito sa kadiwa, yung mga confiscated rice? Cheryl, dito nga mismo sa Zamboanga City nasabat yung mga smuggled na bigas na yan noong May 19, ito lamang Mayo. At itong mga bigas na nandito nga sa warehouse ng National Food Authority ay 42,000, 42,000 na sako. Katumbas yan ng 44 million pesos. Sa tanong mo, Cheryl, kung bakit hindi na ito sa kadiwa at kung bakit ibinigay na lamang sa tao, ang sabi nga ng Pangulo, mas madali na ipamahagi ito sa panahon ngayon kung saan talaga namang mataas ang presyo ng bigas. Pero Cheryl, kasabay ng pag-anunsyo niya na yan ay ang panawagan niya rin sa Bureau of Customs na paigtingin pa nga yung pagtingin, yung pagmomonitor sa mga pumapasok na smuggled na mga agri-products, partikular na dito nga sa bigas. Cheryl. Okay, diyan nasabat ito sa may Zamboanga. So diyan lang, sa area lang, sa probinsya lang din ang makikinabang nito ay probinsya lamang din ng Zamboanga? Cheryl, ang mga makikinabang dito, of course, nauna na nga dito sa Zamboanga. 3,000 beneficiaries mula dito sa Zamboanga City at 1,000 beneficiary doon sa Zamboanga, Sibugay. Pero lalabas pa yan ng Visayas at Mindanao at maging sa Metro Manila. So ina-identify na lang ng Department of Social Welfare and Development kung saan yung mga lugar na may mga poorest of the poor para nga maipamahagi ito sa mga lubos na nangangailangan. Cheryl. Gaano karami yung binibigay nila sa bawat pamilya? Cheryl, yung pinapamahagi ngayon dito sa aking likuran, ito na yung second batch. Kaninang umaga yung first batch na dinaluhan nga ng Pangulo. Bawat pamilya ay makatatanggap ng isang sako bigas na tig 25 kilos yung bigat. Cheryl, dito nga sa mga nakausap natin na mga mamamayan ng Zamboanga City, sinabi nila na malaking tulong na nga ito at tatagal na ito ng 2 hanggang 3 linggo kung ang pamilya mo ay may average number na 5 members. Pero Cheryl, yung isa sa kanilang mga diskarte para mapahaba pa yung buhay o ma-stretch pa yung dami ng bigas para may mapakinabangan pa sila sa mga susunod na araw, ay hinahaluan nila ito ng kamote. Cheryl. Pero paano rin nasiguro ng pamahalaan bago ipamigay na safe pa itong mga bigas na ito? Cheryl, ang BOC at ang NFA ay nagsagawa ng testing dito nga sa mga bigas na ito. Of course, bago raw magkaroon ng deed of donation itong BOC sa DOF, sa Department of Finance, para nga dito sa mga ipapamahagi na bigas ay dumaan ito sa pagsusuri. At labeled na, Cheryl, itong 42,000 sacks ng bigas na safe for consumption o ligtas kainin ng ating mga kapatid. Cheryl. Maliban dito sa 42,000 sacks na nakumpiska nga noong Mayo, may iba pa bang nakumpiska ang Bureau of Customs? Cheryl, partikular sa bigas, wala na silang iba pang nakumpiska dito sa Zamboanga City. Pero tinanong din natin sa kanila kanina sa BOC kung bakit ito lamang bigas yung ipinabigay dahil nung mga nangakalipas na araw o nangakalipas na buwan ay may mga agri-products din na nasabat sa mga port sa Port of Subic, sa SBMA, gaya na lamang ng mga sibuyas, pero hindi ito ipinamahagi bagkus inilagay na lamang o tinapon na lang sa dump site. Ang kanila namang sabi sa atin, dahil nga mas nangangailangan yung taong bayan ngayon ng bigas, kaya minadali yung pagproseso nito. Cheryl, kung tutuusin, pumapalo na sa 60 pesos ang kada kilo ng bigas at hindi na nga daw ito kaya ng ating mga kababayan. Actually, Cheryl, maging yung pinanga-alternative nila sa bigas dito sa Zamboanga na kabote ay nagtaas na rin.
per plastic yung bilihan dito ng kamote na dati 150 lang pero ngayon ay 600 pesos na. So ano pa yung kanilang kakainin kung walang murang bigas at walang murang alternatibo? Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.